Kapag mahal natin yung isang tao, o may mga mahal tayo sa buhay, it's very normal na tayo ay protective. Tayo ay automatic na pinoprotekta natin ang kanilang mga nararamdaman, kanilang intellect, kanilang prinsipyo, at especially ang kanilang mga damdamin. Natatakot tayo na sila'y ma-disappoint, ma-reject, at minsan tayo na yung natatakot para sa kanila. Kaya minsan kung may mga ginagawa silang mga kabuluhan sa buhay, minsan pinagsasabihan natin sila, minsan pinipigilan natin sila because we don't want na masaktan sila. Pero may gusto lang kong pag-usapan ngayon, the very underrated kind of love na dapat maiparamdam din natin sa iba at importante ding maramdaman natin ito. The kind of love that I want to talk right now is the love of letting them. Hayaan sila. I-expand ko yan dito sa video na to. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ko nga pala si Kyle. At actually, sinushoot ko tong video na to mag-aalas 2 na ng madaling araw. Gusto ko lang siyang ilagay dito somewhere sa aking platform. Hindi ko man siya ikakalat, pero gusto kong mapag-usapan itong klaseng topic na to. Hindi siya masyadong napag-uusapan kasi hindi siya pangkaraniwan. At hindi din lahat ng tao ay dapat tong marinig at hindi din lahat ng tao ay handa tong marinig. Bakit importante o bakit para sa akin form of love ang hayaan mo yung isang tao? May kikwento ko sa inyo. Ang tatay ko, nung nabubuhay pa lang siya yung naghulma sa akin sa disiplina. Napaka-stricto talaga ng tatay ko. Hindi ako pwede umuwi ng late nang hindi ko siya ino-overthink. Kailangan ko pag-isipan yung mga ginagawa ko sa buhay kasi isang maling hakbang ko lang, isang maling desisyon ko lang, ikakagalit niya na. Ikakasama niya na. Nung bata pa ako, naalala ko, binilan niya ako ng relo. Para malaman ko na kapag yung 5 at saka yung maliit na guhit ay nasa 5 na at yung malaking guhit ay nasa 12 na, meaning nun alas 5 na. Kailangan ko na umuwi before yon dumating. So, doon ako natuto sa gumamit ng analog dati. So, yun yung time na naging aware ako sa oras. Tsaka nung lumaki-laki na ako, nag-adjust yung curfew ko. Pero lahat talaga ng mga ginagawa ko sa buhay ko, naging aware ako, especially sa oras. Kasi nagkakasakit din siya. Kailangan niya ng alalay, kailangan niya ako, kailangan ako dito sa bahay. At sa pananalita, sa pagko-consider ng kahit na sino, sa kanya ko natutunan, especially din sa pagtatrabaho ng hard labor. Sa kanya ko natutunan lahat 'yon. Basically, yung tatay ko ang naghulma sa akin sa disiplina. Pero hindi ko naramdaman nung sa tatay ko na time na hindi ko naramdaman na hinahayaan ako. I feel controlled. Wala akong kalayaan. Naalala ko pa, sobrang kinakahiligan ko yung Dota dati. Naglalaro ako ng Dota. May mga panahon na I have to sneak out in the night, magdamag sa computer shop, na kailangan nakatulog na siya before ako umalis. Tapos umuwi lang ako ng madaling araw para hindi niya mapansin na nagdodota na pala ako ng magdamag at wala akong tulog. Kailangan kong gumawa ng something na paraan na bawal, ma-fulfill lang yung kagustuhan kong makapag-banding sa labas, barkada, Dota, at ma-feel ko man lang na ako'y malaya. Pero in general, napakabait ng tatay ko. Maintindihin. Napaka-stricto niya lang talaga. Yun lang yung pinaka-bottom line doon. Kasi ayaw niya akong maging pariwara. Yun yung pinaka gusto niya mangyari sa akin. Gusto niya akong maging matinong tao, matinong lalaki, at responsable. So yung disiplina, pagiging responsable, sa tatay ko natutunan yan. Ang nanay ko, kabaliktaran. Hinahayaan niya lang ako. Medyo delikado nga kasi tama man o mali yung magiging desisyon ko, hinahayaan niya ako. Literal. Nabanggit ko kanina na nagdodota ako. I have to sneak out at night para makapaglaro ako ng Dota. Most of the time, kapag maglalabas ako sa bahay, siya yung naglalak kapag nasa labas na ako.
Sinasabihan ko, ma, mag-aalis ako, magpunta ako ng computer shop. Pakilak na lang ng pinto. Hinahayaan niya ako. Minsan, nagre-react siya onte, pero hindi niya ako pinipigilan. Palaging yun yung sitwasyon. Naramdaman ko na, dati, na yung nanay ko, hinahayaan ako. Talagang yun yung karakter, yun yung way niya sa pagtrato sa akin. Hinahayaan niya ako sa mga bagay-bagay. Mag-explore or kahit ano-ano. Hindi ko din masabing konsentidor yung nanay ko. Kasi kapag pinagalitan ako, wala siyang imik. Pinipigilan niya lang yung tatay ko kapag nararamdaman niya ng magka-heart attack na yung tatay ko. Kasi lagi kong ginagalit yung tatay ko eh. Matigas ulo ko eh. So, hindi siya pwedeng sobrang magalit kasi sumasakit puso niya. So, pinipigilan niya lang tatay ko na kumalma, parang ganon. Pero hindi niya ako pinoprotektahan. Hindi niya ako kinukonsinte. Hindi. Hinahayaan niya lang ako. Hinahayaan niya ako gumawa ng bagay na gusto ko. Pero hinahayaan niya din akong mag-health accountable sa mga desisyon ko sa buhay. Sobrang para sa akin magkasulungat sila. Parang sobrang baliktad. Kaya nung namatay yung tatay ko, sobrang nakaramdam ako ng parang wala na akong hawla, wala na akong kadena. And literal up to this date. Up to this date, ang nanay, hinahayaan niya lang talaga ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Tama man o mali. Nung dati di ko maintindihan kung bakit ganun niya ako pinalaki. Kahit sa kapatid kong babae. Babae yan, kapatid ko, hindi siya stricto. Umaalis yan ng mga malalayong lugar. Kasama barkada niya, nagmomotor sila. Umuwi ng gabi. Minsan ako na ang maghahanap sa kapatid kong babae. Pinapaalam niya lang, gusto niya lang malaman saan pumupunta. Pero talagang hindi niya kami pinipigilan. Alam niyang nagbibisyo ako dati. Hinayaan niya ako. After mag-church, tapos barkada, bisyo, magdamag, kung ano mang gawin ko, talagang hinayaan niya ako. Since namatay yung tatay ko, naka-feel ako ng sobrang freedom talaga. Hinayaan na ako ng nanay kung ano yung magiging desisyon ko sa buhay-buhay. Pero andyan siya nakasupport sa mga tamang desisyon. Diyan siya nakasupport at gusto niyang mag-health accountable ako sa mga maling desisyon ko. Unang major decision ko, naalala ko, is pumili ako ng school ko sa senior high school. Sa high school kasi ako, tatay ko yung nag-decide na sa trade school ako mag-aral. So yung unang major decision ko kung saan ko mag-aral sa senior high school, hinayaan niya ako, sinuportahan niya ako. Pangalawang major decision, yung employment status ko. Hinahayaan niya ako magtrabaho kahit saan. Hinahayaan niya ako magbenta ng kahit na ano. Hindi niya ako pinipigilan kung saan ako magtatrabaho or anong itatrabaho ko. Mahirap man yan. Sobrang tagal. Minsan sinusundo pa ako. Sinusundo ako kapag kukunin na ako, kapag tapos na ako magtrabaho. Yung mga desisyon kong nag-switch ako ng religion, ng same doctrine pero ibang pangalan na. Talagang inborn akong UPC. Lumipat ako ng ibang religion. Hinahatid niya pa ako doon sa church na yon. Tapos, umuwi siya kasi magsisimba din siya sa home church namin. Talagang hinahayaan niya lang ako. Hinayaan niya din akong mag-drop sa college. Doon may mga comment siya, pero nararamdaman ko, I am the one na may control sa kung ano magiging desisyon ko. Ganon yung nanay. Ganon yung nanay kong magpalaki sa amin. Sa lahat ng mga desisyon ko, halos lahat yon palpak. Halos lahat yon hindi mabuti yung naging outcome. At aminado akong nagkamali ako ng maraming beses. Pero yung nanay, talagang andyan siya palagi. Pinaparamdam niya na ako yung bahala sa buhay ko. Pero mas pinaparamdam niya na kahit na anong desisyon ko sa buhay, andyan pa din siya. Pumunta ako ng Davao, magtrabaho. Sinuportahan ako. Sige, umalis ka. Tapos uwi-uwi lang ako dito na weekend. Sobrang dami kong desisyon sa buhay na talagang akin lahat yon. And through time, doon ko naintindihan, paunti-unti,
na akala ko hindi niya ako mahal. Akala ko hinayaan niya lang talaga ako kasi wala siyang paki sa buhay ko. Hindi. Naintindihan ko na it's a way or it's a form of love. At para sa akin, yung klase ng pagmamahal na yon, ang pinakamahirap na pagmamahal o pinakamahirap na form of love. Kasi, ikaw yung nag-alaga dyan. Mahal na mahal mo yung taong yan. Siyempre, it's natural to be protective and natatakot ka sa kung ano maging kinabukasan ng mga taong mahal mo. Napaka-counterintuitive kung hahayaan mo lang siya sa gawin niya, tama man o mali. Kaya hindi ko to ipapublic tong video na to. Nakapublic siya, pero depende na kung sino makikinig dito. Kasi hindi to para sa lahat. Counterintuitive na sobrang mahal mo yung isang tao, pero hayaan mo siya gawin yung tama o mali. Ako, kinokorek ako minsan ng nanay, pero hindi always. Hinahayaan niya akong ma-realize na mali yung mga ginagawa ko. At through time, mix sa pagiging independent ko when it comes to decision making, at sa pag-own ng sarili kong buhay na kung meron ako nagawang mali, hinaharap ko. At kung bumagsak man ako, meron akong kaalalay. Sobrang dami kong naintindihan. Hindi ako ganito mag-isip ngayon kung hindi dahil kay nanay, kay mama. Hindi ako nagbablog ngayon sa harap nyo kung hindi niya ako hinahayaan. Hindi ako ganito kalalim mag-isip ngayon kung hindi dahil sa form of love na yan. Kaya para sa akin, letting just someone do their thing, letting them is a very difficult way to do. It's a very difficult task to do. Sobrang hirap niyang gawin. Kaya it takes love in order for it to be executed. Ito yung mga lessons na natutunan ko while nararamdaman ko ang love in a way na hinahayaan ako. Unang-una, naramdaman ko in a very early age o natutunan ko na I am held accountable sa lahat ng mga decision ko. Na-indoctrinate na ako na kapag ako nahuli, naglaro ng Dota magdamag, talagang almost parang papatayin na ako. At ganun, natatakot akong mangyayari yun. Kasi hindi ako takot na takot naman ako masaktan. Kasi mas natatakot ako kung ano mangyayari sa tatay ko noon. Pero hindi talaga ako pinoprotektahan. Wala. Kailangan ko maramdaman yung consequence. Hindi mo kasi mapaintindi sa tao kung gaano ka-importante yung responsibility at saka accountability kapag hindi nila naramdaman kung anong consequences ng mga ginagawa nila. When you are too protective on someone, na hindi mo sila hinahayaang lumabas, maramdaman yung tunay na realidad ng buhay, baka magkaroon sila ng misconception of reality at hindi nila ma-appreciate o hindi nila ma-anticipate na may consequences pala at may accountability pala at may commitment pala. Naintindihan ko, when you just let someone be hurt or lumabas, exposed, to held accountable sa lahat ng mga actions nila, doon magkakaroon ng sense of responsibility. Kaya ako, I am very responsible person. Hindi ako nagmamayabang. Napaka-responsable kong tao. Dahil yun sa collaboration ng nanay tsaka tatay ko. Isa yan sa lesson na natutunan ko. Pangalawang lesson, you let them face the reality. Talagang doon ko mas na-figure out yung realidad na nung nag-start na akong magtrabaho, aray ko. Talagang doon ko nasabi, sobrang hirap pala kumita ng pera. Sobrang ganito pala yung hirap na pinagdadaanan nila. Ako ilang beses na akong nakapagtrabaho ng above minimum. Pero hanggang ngayon hindi ko ma-anticipate o hindi ko maisip o lubos makalculate na yung nanay ko, hindi naman ganun kalakihan yung mga kinikita niya. Pero ako na nagtatrabaho, especially nung nasa Davao ako,
sobrang hirap na hirap akong i-maintain yung sarili ko lang. Renta, kuryente, tubig, ako, konsumo, kain, transportation. I'm surviving. Survival mode palagi. How much more sila, mga parents natin? They're not just taking sa kanilang mga sarili. May mga anak yan, may asawa yan. Minsan may mga pinagkakautangan yan. Kaya doon ko mas na intindihan yung realidad, yung yung reflection na kung gaano pala kahirap ang buhay. Because they let me feel those. And if you're too protective on someone, na kahit realidad, hindi mo kayang ipaharap sa kanila na mahirap naman talaga humanap ng pera. Mahirap naman talaga kumita ng pera. Mahirap naman talaga sa labas. Mahirap naman talagang ganto, ganyan. Mawawala ng concept of reality. Kaya let them. Isa sa mga lesson din na natutunan ko is, they are actually helping me to build my self-esteem and sense of control. Tama o mali yung gagawin ko sa buhay ko, hinahayaan ako. Kaya kapag nagkamali ako, I know there's always consequences. I know na may consequences talaga lahat ng actions ko. Good or bad, good intention or bad intention, merong consequences yan lahat. Either good consequence or bad consequence. Now, while they're letting me do my thing, doon ko naramdaman na may control ako sa buhay ko. Na I am the only one that is accountable for a change sa sarili ko. Kung anong gagawin ko, anong pipiliin kong path, sinong mga kaibigang pipiliin ko, ano yung ibibid kong karakter sa sarili ko. Because hindi ko na-feel na controlled ako. I can feel or I have the sense of ownership sa mismong sarili ko. Na may kalayaan akong maging ganto at maging ganyan. At through time, nabibuild yung self-esteem ko. Nararamdaman ko na I have the full control sa sarili kong buhay. And I have to take care of it. Because I have people I love that is rooting for me. Kaya kailangan ko galingan sa buhay. Kailangan ko ayusin yung buhay. Bakit ko ba ito sinishare? Sinishare ko to. It's because I'm not only talking about a parent and child relationship. This is general relationship. Boyfriend, girlfriend, romantic, friendship, or anything. If you really love that someone, you let them. You let them face the reality. You let them held accountable. You let them grow. You let them masaktan. You let them feel sadness, anger, or anything. Because end of the day, I believe, even though we have someone that we can rely on, there's always a circumstances in life. There's always a scenario in life na ikaw lang talaga ang haharap sa mga dapat mong harapin. And if you are not used to do things independently, hindi ka sanay masaktang mag-isa, malungkot mag-isa, ikaw lang din kawawa. Ikaw lang din mahihirapang mag-adjust. And you will come to realize na ikaw lang pala ang meron ka at ang Diyos. Kalaban kasi natin dito, when we misinterpret love is about knight in shining armor, the unrealistic kind of love. You are not designed to be protected always. We are designed to get hurt sometimes. We are designed to face the reality and to reflect from our own experiences. Walang maling masaktan, walang maling magkamali. Ang mali, kahit na alam mong nagkamali ka na, alam mong may consequences, pinaulit-ulit mo. Napakahirap i-explain ang topic na to be honest. 25 minutes na, hindi pa ako satisfied sa kung anong sinasabi ko. Because maybe inaantok na ako. I'm just going to leave these words sa inyong lahat. Sa iyo na nakikinig ngayon. Jesus or the Lord gave us that kind of love too, which is the gift of free will.
Imagine mo na lang kung ikaw ang Diyos at bibigyan mo sila lahat ng pagmamahal to the point you give them free will. You let them choose if they stay by your side, or they chose to rebel, or they chose to live a different life. There are so many possibilities. And right now, humanity is very divided. It's because you give them the love of free will. Sobrang hirap kaya ibigay ang free will. Because there's also consequence when giving that. But para sa akin, free will or just letting someone is a kind of love. It's a different language that you're saying, I trust you, I have faith on you, that you'll get over it. Natatagos ka. Kaya mahal na mahal ko yung nanay ko, yung parents ko, because I feel they trusted me. Even though I barely trust myself, even though I doubt myself, but I can really feel you have the full control of yourself. Maximize it, be a responsible person, and we are rooting for you. And I am rooting for you too. If you have someone right now that you really love, it's okay to be protective. It's okay to feel affectionate time to time. But don't let your insecurity or don't let your anxiety dictate the future of the person that you love. Let them and pray for them. God loves you. I love you. And I hope you picked something good from this video. Because it's very, para sa akin, delikado. Napakadelikado niya. Kasi hindi lahat ng tao kaya maging responsable. Pero, I'll share it anyway. Good night sa inyong lahat. Bye.